Sa mundo ngayon na laging konektado, ang impormasyon ay kumakalat sa bilis ng isang pindot lang. Ang mga social media platform na ginawa para paglapitin tayo ay naging lugar kung saan mabilis kumalat ang chismis, sabi-sabi at mga kasinungalingan. Sa Pilipinas, isang bansa na kilala sa aktibo nitong online community, lalong malinaw ang problemang ito. Ang isang nakakagulat na balita o litrato ay maaring maging viral sa loob lang ng ilang minuto, kumakalat sa libu-libong feed bago pa man may magtanong tungkol sa pinagmulan o totoo ba ito. Ang digital wildfire na ito ay pinapalakas ng likas nating pagiging mausisa at kagustuhang maging updated, na madalas ay nagtutulak sa atin na mag-share ng impormasyon ng padalos-dalos ng hindi nag-iisip. Malaki ang papel ng mismong disenyo ng social media sa mabilis na pagkalat nito. Ang mga algorithm ay ginawa para ipakita sa atin ang nilalaman na magdudulot ng matinding emotional na reaksyon, galit man, takot o saya, dahil ang mga emosyong ito ang nagpapataas ng engagement. Kapag nag-react tayo sa isang post, ini-interpret ito ng platform bilang senyales para ipakita ito sa mas maraming tao, na nagiging parang snowball effect. Ang sistemang ito, bagamat epektibo sa pagpapanatili ng engagement ng mga user, ay hindi nagtatangi sa kung ano ang totoo at kung ano ang mali. Dahil dito, ang isang piraso ng chismis o isang gawa-gawang balita ay maaring makakuha ng antas ng visibility at pagiging lehitimo na hindi naman nito nararapat, umaabot sa milyon-milyong screen sa isang iglap. Ang digital environment na ito ay nagpapadali para sa sinumang may masamang intensyon na manipulahin ang opinyon ng publiko. Ang mga may masamang hangarin ay maaring gumawa ng mga peking account, gumawa ng mga nakakumbinsing ngunit mapanlinlang na graphics, at bumuo ng mga kwento na umaatake sa ating mga umiiral na bias at takot. Alam nila na ang isang kasinungalingan, kung paulit-ulit na sinasabi, ay maaring magsimulang magtunog na totoo. Ang bilis ng pagkalat nito ay madalas na mas mabilis kaysa sa pagsisikap ng mga fact-checker at responsibleng mamamahayag, na nagpapahintulot sa maling impormasyon na kumalat sa kamalayan ng publiko. Ang nagsisimula bilang isang tila hindi nakakapinsalang shared post ay mabilis na lumalaki at nagiging malawakang paniniwala, na nagpapalabnaw sa linya sa pagitan ng katotohanan at katang-isip para sa maraming hindi na naghihinalang netizens. Ang problema ay lalong lumalala dahil sa pagiging sosyal ng mga platform na ito. Mas madali tayong magtiwala sa impormasyon na ibinahagi ng ating mga kaibigan, pamilya, at mga tao sa ating social circles. Ang tiwalang ito ay maaring samantalahin dahil maaring maging pabaya tayo at tanggapin ang isang piraso ng impormasyon bilang kapani-paniwala dahil lang sa ibinahagi ito ng isang kakilala natin. Ganito kumakalat ang maling impormasyon sa ating personal na network na nagpapalit sa ating social feeds mula sa mga lugar ng koneksyon tungo sa mga echo chamber ng mga hindi beripikadong pahayag. Ang pag-share ay nagiging isang implicit na pag-endorso. At bago pa man natin malaman, hindi sinasadya tayong naging bahagi ng problema na tumutulong sa digital wildfire na kumalat ng mas malayo at mas mabilis. Ang paglaganap ng pekeng balita ay hindi lang basta-basta. Ang mga epekto nito ay kumakalat sa buong lipunan na nagdudulot ng malaking pinsala sa mga individual at komunidad. Sa personal na antas, ang maling impormasyon ay maaring sumira ng reputasyon, mag-udyok ng panliligalig at magdulot ng maling akusasyon laban sa mga inosenteng tao. Isipin na lang ang isang ordinaryong mamamayan na maling tinawag na kriminal sa isang viral na post. Ang digital mob ay mabilis manghusga, at ang dulot nitong kahihiyan, takot at paghamak ng publiko ay maaring magdulot ng malalim at pangmatagalang trauma sa isip. Ang digital trial by publicity na ito ay lumalampas sa tamang proseso at maaring sumira ng buhay bago pa man lumabas ang katotohanan at linisin ang pangalan ng isang tao. Bukod sa pinsala sa individual, sinisira ng pekeng balita ang pundasyon ng isang malusog na demokrasya, ang mamamayang may kaalaman. Kapag ang mga tao ay patuloy na binibigyan ng mali o nakaliligaw na impormasyon, ang kanilang kakayahang gumawa ng tamang desisyon tungkol sa mahalagang issue ng lipunan ay malubang na apektuhan. Ito ay lalong delikado sa panahon ng eleksyon, kung saan ang mga gawa-gawang kwento ay maaring gamitin para siraan ang mga kandidato, pigilan ang pagboto, o lumikha ng kawalan ng tiwala sa proseso ng eleksyon mismo. Ang isang lipunan na hindi magkasundo sa isang hanay ng mga katotohanan ay mahihirapang harapin ang mga problema sa totoong buhay, tulad ng kalusugan ng publiko,
patakaran sa ekonomiya, at katarungang panlipunan na nagdudulot ng pagkakawatak-watak, polarisasyon, at kawalan ng katatagan sa politika. Ang kalusugan ng publiko ay isa pang critical na lugar kung saan ang maling impormasyon ay maaaring magdulot ng nakamamatay na kahinatnan. Sa panahon ng krisis sa kalusugan, tulad ng pandemya, ang pagkalat ng mga pekeng lunas, mga teorya ng sabwatan tungkol sa mga bakuna, at maling impormasyon tungkol sa kalikasan ng isang sakit, ay maaaring magtulak sa mga tao na balewalain ang opisyal na gabay mula sa mga eksperto sa medisina. Ito ay maaaring magresulta sa mga individual na gumagamit ng mapanganib, hindi pa napatunayang paggamot o tumatanggi sa mga nakakapagligtas buhay na preventive measures, na hindi lamang naglalagay sa panganib sa kanilang sariling buhay, kundi sinisira rin ang kolektibong pagsisikap sa kalusugan ng publiko. Ang laban sa isang virus ay nagiging doble ang hirap kapag kailangan mo ring labanan ng isang pandemya ng maling impormasyon na kumakalat ng kasing bilis at kasing tindi. Sa huli, ang patuloy na pagbaha ng pekeng balita ay dudulot ng malalim na pagdududa at kawalan ng tiwala sa ating mga pangunahing institusyon, kabilang ang gobyerno, ang komunidad ng siyentipiko, at maging ang media. Kapag naramdaman ng mga tao na wala na silang mapagkakatiwalaan, maari silang tuluyang mawala ng gana o malinlang ng mga ekstremistang ideolohiya na nag-aalok ng simple, ngunit mapanganib na sagot. Ang pagguho ng tiwalang ito ang marahil ang pinakamapaminsalang epekto sa lahat, dahil pinahihina nito ang pagkakaisa ng lipunan. Lumilikha ito ng isang mundo kung saan lahat ay kinukuwestiyon, ngunit walang pinaniniwalaan, na nagpapahirap sa makabuluhang pag-usap at kolektibong pag-unlad. Sa mahirap na sitwasyong ito, lalong nagiging mahalaga ang papel ng propesyonal na mamamahayag. Kami sa media ang madalas na unang depensa, ang mga unang rumeresponde sa isang viral na kasinungalingan. Ang aming pangunahing misyon ay paglingkuran ang publiko sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon na tumpak, beripikado, at may konteksto. Ibig sabihin, mayroon kaming malalim na responsibilidad na aktibong labanan ang pagkalat ng maling impormasyon sa pamamagitan ng paglalantad nito sa liwanag ng pagsusuri. Kapag nagsimulang kumalat online ang isang maling kwento, tungkulin ng mamamahayag na reporter investigating news sources online, journalist highlighting false information on digital screen equally. Imbestigahan ang pinagmulan nito, ilantad ang mga kamalian nito, at ipakita sa publiko ang mga beripikadong katotohanan na nagsisilbing pader laban sa pagbaha ng panlilinlang. Upang magampanan ang papel na ito, gumagamit ang mga mamamahayag ng isang mahigpit na proseso ng pagberipika bago ilathala o i-ere ang anumang kwento. Hindi lang ito basta pagbabasa ng kung ano sa online at pag-ulit nito. Kasama rito ang isang masusing proseso na may maraming hakbang. Naghahanap kami ng mga pangunahing pinagmulan, nagsasagawa ng mga panayam sa mga mapagkakatiwalaang eksperto, at nag-cross-refer ng impormasyon mula sa maraming malayang pinagmulan. Kung may dokumentong ipinakita, nagsisikap kaming i-authenticate ito. Kung may pahayag na ginawa, naghahanap kami ng mga magkasalungat na pananaw upang matiyak ang isang balanseng ulat. Ang masusing gawaing ito, na madalas ay nangyayari sa likod ng mga eksena, ang pundasyon ng responsableng pamamahayag at mahalaga para sa pagbuo at pagpapanatili ng tiwala ng publiko. Maraming pagkakataon na ang media ay kumilos upang itama ang mga tala at bawasan ang pinsalang dulot ng viral na maling impormasyon. Sa panahon ng natural na kalamidad, halimbawa, ang mga maling ulat tungkol sa pamamahagi ng tulong o mga gawa-gawang babala ay maaring magdulot ng malawakang takot at kaguluhan. Sa mga sitwasyong ito, mabilis na nagpapadala ang mga news organization ng mga reporter sa lugar upang magbigay ng real-time beripikadong update na nagkukumpirma kung reporter broadcasting live from evacuation center, journalist providing updates at disaster response site, aling mga evacuation center ang bukas, aling mga kalsada ang pwedeng daanan, at kung saan talaga kailangan ng tulong. Katulad nito, kapag nag-viral ang isang minanipulang video o isang peking quote na iniuugnay sa isang pampublikong personalidad, nagsisikap ang mga investigative journalist na pabulaanan ito, sinusundan ang digital trail sa pinagmulan nito at ipinapakita sa publiko kung paano sila nililinlang. Gayunpaman, ang laban sa peking balita ay hindi lang tungkol sa pagpapabulaan sa mga kasinungalingan pagkatapos kumalat.
Ito ay tungkol din sa proaktibong edukasyon. Ang mga mamamahayag at news organization ay lalong nakatuon sa pagtataguyod ng media literacy. Gumagawa kami ng mga segment at artikulo na Media Group, Reporter Recording Educational Segment on Fake News, Journalist Writing Article on Media Literacy Tools at Distribute Flightly. Nagpapaliwanag kung paano ginagawa ang peking balita, nagbibigay sa mga manood ng mga tool para makita ito, at naghihikayat ng critical na pag-iisip. Layunin naming bigyan ng kapangyarihan ang aming audience. Ginagawang aktibo at mapanuring mamamayan ang mga passive na kumukonsumo ng impormasyon. Sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng aming sariling proseso ng fact-checking at pagiging transparent tungkol sa aming mga pinagmulan, tinutulungan namin na gawing malinaw ang proseso ng pagkuha ng balita at binibigyan ng publiko ng mga kasanayan na kailangan para makapag-navigate sa komplikadong digital information ecosystem sa kanilang sarili. Bagamat may professional na tungkulin ang mga mamamahayag na labanan ang maling impormasyon, hindi lang sa amin nagtatapos ang responsibilidad. Bawat isang tao na gumagamit ng social media ay may papel na gagampanan sa paghinto ng pagkalat ng peking balita. Ang kapangyarihan na gawing mas mapagkatiwala ang pinagmulan ng impormasyon ang internet ay nasa ating kolektibong mga kamay. Bago mo i-click ang share button, mahalagang huminto at mag-isip ng critical. Isa sa pinakasimple ngunit pinaka-epektibong payo ay ang suriin ang pinagmulan. Galing ba ang impormasyon sa isang mapagkakatiwalang news organization na may kasaysayan ng integridad sa pamamahayag? O galing ito sa isang hindi kilalang blog o isang kahina-hinalang social media page na may nakakagulat na pangalan? Isa pang mahalagang hakbang ay ang basahin ng lampas sa headline. Madalas, ang mga headline ay ginawa para maging nakakapukaw at maaring hindi tumpak na sumasalamin sa nilalaman ng artikulo. Maglaan ng sandali para basahin ang buong kwento at tanungin ang sarili kung nagpapakita ito ng balanseng pananaw at sinusuportahan ang mga pahayag nito ng ebidensya. Hanapin ang mga sumusuportang pinagmulan sa loob ng artikulo at mag-ingat kung wala. Bigyang pansin ang petsa ng paglalathala. Minsan ang mga lumang balita ay muling kumakalat at ipinapakita na parang kasalukuyang pangyayari. Ang mabilis na pagsusuri ng mga batayang detalyeng ito ay madalas na nagpapakita na ang isang viral na post ay hindi tulad ng lumalabas na pumipigil sa iyo na aksidenteng mag-share ng luma o nakaliligaw na nilalaman. Mahalaga ring maging mulat sa sarili mong mga bias. Mas malamang tayong maniwala at mag-share ng impormasyon na nagkukumpirma sa kung ano na ang iniisip nating totoo. Ito ay isang likas na ugali ng tao, ngunit sinasamantala ito ng mga may masamang intensyon para magkalat ng propaganda. Subukang lapitan ang bagong impormasyon ng may sapat na pagdududa, lalo na kung nagdudulot ito ng matinding emosyonal na reaksyon mula sa iyo. Tanungin ang sarili, sinusubukan ba ng kwentong ito na galitin o takutin ako? Kung oo, ito ay isang pulang bandila na dapat mong imbestigahan ng mas lubusan bago mo tanggapin bilang katotohanan. Ang paghahanap ng iba't ibang pananaw mula sa iba't ibang mapagkakatiwalaang pinagmulan ay makakatulong sa iyo na makakuha ng mas kumpleto at tumpak na larawan ng isang issue. Sa huli, ang pagtatagyod ng isang malusog na kapaligiran ng impormasyon ay isang ibinahaging responsibilidad. Sa bawat pagkakataon na pinipili nating i-verify bago tayo mag-share, bumoboto tayo para sa katotohanan at katumpakan. Pinoprotektahan natin ang ating mga kaibigan, ating mga pamilya, at ating mga komunidad mula sa masasamang epekto ng maling impormasyon. Sa digital age na ito, ang pagiging responsibleng mamamayan ay nangangahulugang pagiging responsibleng digital citizen. Ang simpleng gawain ng paghinto, pagtatanong, at pagsusuri ng mga katotohanan ay isang makapangyarihang tool sa ating kolektibong pagsisikap upang matiyak na ang ating pampublikong diskurso ay nakabatay sa katotohanan, hindi sa mga kasinungalingan. Magsama-sama tayong maging bahagi ng solusyon, hindi bahagi ng problema.